Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Bawat bahagi ay may parehong pagmamalasakit sa isa't isa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ika-11 at ika-12 kabanata. Tularan ninyo ako kung gayon kung paanong ginagaya ko si Kristo. Pagtatakip ng ulo sa pagsamba. Pinupuri ko kayo dahil lagi ninyo akong naaalala at sinusunod ang mga aral na ipinasa ko sa inyo. Ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang pinakamataas sa bawat lalaki. Ang asawang lalaki ang pinakamataas sa kanyang asawa at ang Diyos ang pinakamataas kay Kristo. Kaya't ang isang tao na nagdarasal o nagpapahayag ng mensahe ng Diyos sa pampublikong pagsamba na nakatakip ang ulo ay nagpapahiya kay Kristo. At sino mang babae na nagdarasal o naghahayag ng mensahe ng Diyos sa pampublikong pagsamba na walang anuman sa kanyang ulo ay nagpapahiya sa kanyang asawa. Walang pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang babaeng kinalbo. Kung ang babae ay hindi nagtatakip ng kanyang ulo, maaari rin niyang gupitin ang kanyang buhok. At dahil isang kahiyahiyang bagay para sa isang babae na magpakalbo ng kanyang ulo o maggupit ng kanyang buhok, dapat niyang takpan ang kanyang ulo. Ang isang lalaki ay hindi na kailangang takpan ang kanyang ulo dahil siya ay sumasalamin sa imahen at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay sumasalamin sa kaluwalhatian ng lalaki, sapagkat ang lalaki ay hindi nilikha mula sa babae, ngunit ang babae ay mula sa lalaki. Hindi rin nilikha ang lalaki para sa babae, ngunit ang babae ay nilikha para sa kapakanan ng lalaki. Sa kabuluhan ng mga anghel kung gayon, ang isang babae ay dapat na may takip sa kanyang ulo upang ipakita na siya ay nasa ilalim ng awtoridad ng kanyang asawa. Sa ating buhay sa Panginoon gayunpaman, ang babae ay hindi independyente sa lalaki at hindi rin independyente ang lalaki sa babae. Sapagkat kung paanong ang babae ay ginawa mula sa lalaki, sa parehong paraan, ang tao ay ipinanganak ng babae at ang Diyos ang isang nagpairal ng lahat. Hatulan ninyo ang inyong sarili kung nararapat sa isang babae na manalangin sa Diyos sa pampublikong pagsamba na walang anumang bagay sa kanyang ulo. Ito ang dahilan kung bakit ang kalikasan mismo ang nagturo sa inyo na ang mahabang buhok ng isang lalaki ay isang kahihiyan. Ngunit sa isang babae, ito ay isang bagay ng kagandahan. Ang mahaba niyang buhok ay ibinigay sa kanya para magsilbing saplot. Ngunit kung may gustong makipagtalo tungkol dito, ang masasabi ko lang ay wala tayong ibang kaugalian ni ang mga simbahan ng Diyos sa pagsamba. Hapunan ng Panginoon.
Sa mga sumusunod na tagubilin gayunpaman, hindi ko kayo pinupuri, dahil ang inyong mga pagpupulong para sa pagsamba ay talagang mas nakasasama kaysa sa kabutihan. Sa unang lugar, sinabihan ako na may mga magkasalungat na grupo sa inyong mga pagpupulong, at ito ay pinaniniwalaan kong bahagyang totoo. Walang alinlangan na nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo upang ang mga nasa tama ay malinaw na makita. Kapag nagtitipon kayo bilang isang grupo, hindi ang hapunan ng Panginoon ang inyong kinakain. Dahil habang kumakain kayo, bawat isa ay nagpapatuloy sa kanyang sariling pagkain, kaya ang iba ay nagugutom habang ang iba ay naglalasing. Wala ba kayong sariling mga tahanan kung saan makakakain at makakainom? O mas pipiliin ninyong hamakin ang simbahan ng Diyos at ilagay sa kahihiyan ang mga taong nangangailangan? Ano ang inaasahan ninyong sasabihin ko sa inyo tungkol dito? Pupurihin ko ba kayo? Siyempre, ayoko. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang aral na aking ipinasa sa inyo, na ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipinagkanulo, ay kumuha ng isang pirasong tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinutol-putol ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sa parehong paraan, pagkatapos ng hapunan, ay kinuha niya ang kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos, tinatakan ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Nangangahulugan ito na sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Ito ay kasunod na kung ang sinuman ay kumain ng tinapay ng Panginoon o uminom mula sa kanyang kopa sa paraang nakakasira sa kanya, siya ay nagkasala ng kasalanan laban sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya nga, dapat suriin ng bawat isa ang kanyang sarili muna, at pagkatapos ay kumain ng tinapay at uminom mula sa kopa. Sapagkat kung hindi niya nakikilala ang kahulugan ng katawan ng Panginoon kapag kumakain siya ng tinapay at umiinom mula sa kopa, hinahatulan niya ang kanyang sarili habang kumakain at umiinom. Kaya naman, marami sa inyo ang may sakit at mahina, at marami na ang namatay. Kung susuriin muna natin ang ating sarili, hindi tayo sasailalim sa paghatol ng Diyos. Ngunit tayo ay hinatulan at pinarusahan ng Panginoon upang hindi tayo mahatulan kasama ng sanglibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagtitipon kayo upang kumain ng hapunan ng Panginoon, maghintay kayo sa isa't isa. At kung ang sinuman ay nagugutom, dapat siyang kumain sa bahay upang hindi kayo mapasailalim sa kahatulan ng Diyos habang kayo ay nagtitipon. Tungkol naman sa ibang usapin, aayusin ko pagdating ko. Mga kaloob mula sa Espiritu Santo. Ngayon, tungkol sa inyong isinulat tungkol sa mga kaloob mula sa banal na Espiritu. Nais kong malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa kanila, mga kapatid ko.
Alam ninyo na noong kayo ay pagano pa, naligaw kayo sa maraming paraan sa pagsamba sa walang buhay na mga Diyos-Diyosan. Nais kong malaman ninyo na walang sino mang pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos ang makapagsasabi, isang sumpa kay Jesus, at walang makakapagtapat, si Jesus ay Panginoon, maliban kung siya ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Mayroong iba't ibang uri ng mga espiritual na kaloob, ngunit iisang Espiritu ang nagbibigay sa kanila. May iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisang Panginoon ang pinaglilingkuran. Mayroong iba't ibang mga kakayahan upang magsagawa ng paglilingkod, ngunit ang parehong Diyos ang nagbibigay ng kakayahan sa lahat para sa kanilang partikular na paglilingkod. Ang presensya ng Espiritu ay ipinapakita sa ilang paraan sa bawat tao para sa ikabubuti ng lahat. Ang Espiritu ang nagbibigay sa isang tao ng mensaheng puno ng karunungan, habang sa ibang tao ang parehong Espiritu ay nagbibigay ng mensaheng puno ng kaalaman. Ang parehong Espiritu ang nagbibigay ng pananampalataya sa isang tao, habang sa isa pang tao ay binibigyan niya ng kapangyarihang magpagaling. Ang Espiritu ang nagbibigay sa isang tao ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, sa isa pa ang kaloob ng pagsasalita ng mensahe ng Diyos, at sa isa pa ang kakayahang sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kaloob na nagmumula sa Espiritu at yaong hindi. Sa ibang tao ay binibigyan niya ng kakayahang magsalita ng kakaibang mga wika, at sa isa naman ay binibigyan niya ng kakayahang ipaliwanag ang sinasabi. Ngunit ito ay iisa at ang parehong Espiritu na gumagawa ng lahat ng ito ayon sa gusto niya. Iba-iba ang regalo niya sa bawat tao. Isang katawan na may maraming bahagi. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Ito ay isang katawan pa rin, kahit na ito ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Sa katulad na paraan, tayong lahat, maging Hudyo o Hintil, maging alipin o malaya, ay nabautismuhan sa isang katawan sa pamamagitan ng iisang Espiritu. At tayong lahat ay binigyan ng isang Espiritu upang inumin. Sapagkat ang katawan mismo ay hindi binubuo ng isang bahagi lamang, kundi ng maraming bahagi. Kung sasabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan, hindi ito makapipigil sa pagiging bahagi ng katawan. At kung sabihin ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako kabilang sa katawan, hindi ito makapipigil sa pagiging bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata lamang, paano ito makakarinig? At kung ito ay isang tainga lamang, paano ito makaaamoy? Gayunpaman, inilagay ng Diyos ang bawat iba't ibang bahagi sa katawan ayon sa nais niya. Walang katawan kung ito ay isang bahagi lamang. Tulad nito, maraming bahagi, ngunit isang katawan. Kung gayon, hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi rin masasabi ng ulo sa paa, bueno, hindi kita kailangan. Sa kabilang banda,
Hindi tayo makakikilos kung wala ang mga bahagi ng katawan na tila mas mahina. At ang mga bahagi na sa tingin natin ay hindi masyadong mahalaga ay ang mga bahagi na ating tinatrato ng may higit na pangangalaga. Habang ang mga bahagi ng katawan na hindi masyadong maganda ay pinag-uukulan ng may espesyal na kahinhinan na hindi kailangan ng mas magagandang bahagi. Ang Diyos mismo ang naglagay ng katawan sa paraang makapagbigay ng higit na pagkilala sa mga bahaging nangangailangan nito. Kaya't walang pagkakabahagi sa katawan, ngunit ang lahat ng iba't ibang bahagi nito ay may parehong pagmamalasakit sa isa't isa. Kung ang isang bahagi ng katawan ay nagdurusa, ang lahat ng iba pang mga bahagi ay nagdurusa kasama nito. Kung ang isang bahagi ay pinupuri, ang lahat ng iba pang mga bahagi ay nagbabahagi ng kaligayahan nito. Lahat kayo ay katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Sa iglesia ay inilagay ng Diyos ang lahat sa lugar. Sa una ay mga apostol, sa pangalawa ay mga propeta, at sa ikatlong lugar ay mga guro. Pagkatapos ay ang mga gumagawa ng mga himala na sinusundan ng mga taong binigyan ng kapangyarihang magpagaling o tumulong sa iba o magturo sa kanila o magsalita ng mga kakaibang wika. Hindi sila lahat ay apostol o propeta o guro. Hindi lahat ay may kapangyarihang gumawa ng mga himala o upang pagalingin ang mga sakit o magsalita ng mga kakaibang wika o upang ipaliwanag ang sinasabi. Itakda ang inyong mga puso kung gayon sa mas mahalagang mga regalo. Ang pinakamaganda sa lahat gayong paman ay ang sumusunod na paraan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.